Hi guys! Magkano nga ba yung nagastos ko pagpunta ko dito sa Hong Kong at sa aking pag-a-apply? So welcome back again sa aking YouTube channel. So for today's video, share ko lang sa inyo kung magkano nga ba yung nagastos ko bago ako nakarating dito sa Hong Kong. So bale, unang dinown ko, sinabi sa akin ng agency na mag-report ako, tapos magdala ako ng 6,500. So next nun, syempre yung pamasahe natin, yung pagkain natin. So in all talaga guys, yung nagastos ko talaga sa pagpunta dito sa Hong Kong, tinotal ko lahat ng mga expenses ko kasi kapatid ko yung gumastos sa akin. So lahat yun nilista ko, yung mga binibili ko, pagkain ko, yung pamasahe ko, everyday, pabalik-balik sa agency. Anong oras? Oras natin, 8:40. Thank you. Okay. Tapos, may nagtanong ng oras. So, tapos, saan na ba ako? So, tinotal ko lahat yun guys, nung dito na ako sa Hong Kong. Kasi yung mga lista ko, tinotal ko lahat. So, umabot siya na 20,500. Ganyan yung total ng aking nagastos bago ako nakarating dito sa Hong Kong. Kasama na dyan yung allowance ko. Kasi binigyan ako ng kapatid ko ng 2,000. Yun yung naging allowance ko papunta dito sa Hong Kong. Pero luma na kasi yung maleta ko guys. At saka yung hiniram ko lang sa kapitbahay. Kasi nga yung maleta ko malaki. So, kailangan ko bumili ng maliit. So, yun nga. Tatawid ako. Bumili pa ako. Yung sa 2,000 na allowance na binigay sa akin ng kapatid ko. Binili ko pa yun ng maleta na worth 800. 800 na maleta yung maliit. So, yun. In all talaga, lahat ng mga nagastos ko, 20,500 tinutal ko. So, ngayon, mag 3 months na ako dito. So, unti-unti ko siyang binabayaran. Una akong padala sa kapatid ko is, ano pa lang, 8,000. 8,000 pa lang at hindi pa nga niya nakukuha. Gawa nga ng kailangan pang palitan yung, yung maling pangalan. So, ayun lang guys. Kaya kung gusto nyo mag-apply dito sa Hong Kong, kailangan naka-prepared kayo. So, yung agency ko is Maris Manpower Agency. So, mura lang siya guys. Basta ex-abroad ka, ex-Middle East ka, mura lang pag ex ka. Pero pag first-timer ka, more than, siguro mga 30 yung magagastos mo pag first-timer ka. Kasi, na lahat, magte-test na ka pa, lahat gagawin pa yung mga requirements sa'yo pag first-timer ka. So, ako kasi, ex-Middle East na ako. Galing akong Kuwait. So, kaya yun, maliit lang yung nagastos ko. Hindi lahat. So, ayan guys. Ayan, sana may naitulong ako sa video kong ito. So, ngayong araw, pupunta akong immigration sa Wan Chai. So, aalamin ko pa yon kasi hindi pa naman ako nakapunta doon. So, hindi naman na ako masyadong naliligaw dito sa Hong Kong kasi, at saka dito sa Taiko. Sa Taiko kasi ako, Taiko Shing Road. So, sa mga mansion. So, hindi pa naman ako masyadong naliligaw na kasi nga parang sanay na ako kasi, di ba, sa parang Pilipinas na din. Sa 3 months ko ba naman napapunta pabalik, hatid sundo sa alaga ako. So, parang nasanay na talaga ako guys. So, ayun lang, share ko lang sa inyo yun. At kukuha na ako ng aking Hong Kong ID. So, makakagamit na ako ng Alipay. Kasi nakastock yung pera ko doon sa Alipay guys. Yung unang sahod ko. Hanggang ngayon, nandoon pa sa Alipay ko. At hindi ko pa siya nakukuha. Yung pinakaunang sahod ko na more than 3,000. Kasi lang ako noon, 21 days lang ako noon. Pero hindi kasi ako nag-off. So, binabayaran din yun nila ni ma'am. So, ayun lang guys ang masishare ko sa inyo. Maraming salamat sa panonood.
nanonood sa aking YouTube channel. At siyempre, huwag niyong kalimutang mag-like at mag-comment. Kung may question kayo na gustong itanong, so comment lang kayo guys at sasagutin ko yan. And thank you so much and God bless!